Kapag sinabi ng isang tao, naniniwala naman ako kay Jesus, parang sapat na iyon. Pero sa kasaysayan ng iglesia, isang mahalagang tanong ang agad na sumusunod. Aling Jesus ang tinutukoy mo? Tao lamang ba siya? Pinakamataas na nilalang, propeta, Diyos na nag-anyong tao, o tunay na Diyos at tunay na tao? Dito nagsisimula ang problema ng vague belief. Ang malabong paniniwala ay maaring mukhang mapayapa dahil iniiwasan nito ang mahihirap na salita. Pero habang hindi malinaw ang ibig sabihin ng mga salita, pwedeng magkasundo ang dalawang tao sa parehong sentence habang magkaiba pala ang kanilang tunay na pinaniniwalaan. Hindi naman nagsimula ang Christianity sa makakapal na theology books. Nagsimula ito sa pangangaral, bautismo, panalangin, Eucharist at confession of faith. Mula pa sa unang mga siglo, may maiikling formula ng pananampalataya na ginagamit sa pagtuturo at bautismo. Ibig sabihin, bago pa man magkaroon ng mahahabang conciliar definitions, natural na sa buhay ng iglesia ang pagsasabi ng malinaw kung sino ang Diyos na sinasamba nito. At dito mahalagang maunawaan ang creed. Ang creed ay hindi pagtatangkang palitan ng Biblia. Hindi rin ito bagong revelation na idinagdag pagkatapos ng mga apostol. Sa Orthodox understanding, ang creed ay symbol of faith, isang pampublikong confession na nagbubuod sa pananampalatayang tinanggap, ipinangaral, ipinanalangin at ipinagtanggol ng iglesia. Bakit kailangang isulat? Dahil ang katotohanan ay pwedeng baluktutin kahit gamit ang tamang vocabulary. Pwedeng sabihin ng isang guro na Jesus is the Son of God, pero kung ang ibig niyang sabihin ay nilalang lamang si Jesus, ibang Christianity na iyon. Kaya habang lumalalim ang debate, kinailangang linawin hindi lamang kung anong salita ang ginagamit, kundi kung ano talaga ang kahulugan nito. Hindi kaaway ng faith ang precision. Minsan, precision ang nagsisilbing bakod upang hindi mabago ang laman ng faith habang pareho pa rin ang tunog ng mga salita. Kaya ang tanong ay hindi, bakit ginawang komplikado ng church ang simpleng pananampalataya? Mas tamang itanong, ano ang nangyayari kapag ang simpleng salita ay ginagamit upang ituro ang magkaibang Diyos? At dito papasok ang isa sa pinakamahalagang salita sa kasaysayan ng Christianity, homoousios. Noong ika-4 na siglo, sumiklab ang kontrobersyang kaugnay ni Arius, isang presbyter sa Alexandria. Itinuro niya na ang anak ay hindi walang hanggan gaya ng ama, kundi may simula at sa mahalagang diwa kabilang sa nilikha. Hindi niya simpleng itinanggi si Jesus. Gumamit din siya ng biblical language. Tinawag niyang anak si Kristo. Kinilala niyang natatangi siya. Pero iba ang ibig sabihin niya sa mga salitang iyon. Diyan naging malinaw ang problema. Paano kung parehong nagbabanggit ng scripture ang dalawang panig ngunit magkaiba ang kahulugan ng kanilang mga salita? Sa Council of Nicaea noong 325, ipinahayag ng mga obispo na ang anak ay begotten not made at homoousios sa ama, karaniwang isinasalin bilang of one essence o consubstantial. Kapansin-pansin, ang salitang homoousios mismo ay hindi direktang salita ng Biblia. Kaya bakit ito ginamit? Dahil minsan, kailangan ng salitang wala mismo sa isang biblical verse upang protektahan ang kahulugan ng maraming biblical texts. Ayon kay Athanasius, ang Nicene language ay sadyang humaharang sa mga ideyang nagsasabing ang anak ay creature, work o nagmula sa wala. Hindi layunin ng termino na palitan ang scripture. Layunin nitong pigilan ang interpretasyon na gumagamit ng scripture ngunit binabago ang identity ni Kristo. Ito ang mahalagang lesson ng creed making. Hindi sapat na itanong, biblical ba ang mga salitang ginagamit mo? Kailangan ding itanong, biblical ba ang kahulugang ibinibigay mo sa mga salitang iyon? At hindi natapos ang proseso sa Nicaea. Noong 381, sa Council of Constantinople, muling pinagtibay ang Nicene faith at mas malinaw na ipinahayag ang pananampalataya tungkol sa Holy Spirit. Kaya ang creed na ginagamit sa Orthodox liturgy ngayon ay karaniwang tinatawag na Nicene Constantinopolitan Creed. May Orthodox instinct dito. Hindi sariling interpretasyon ng isang brilliant theologian ang sentro, kundi ang confession ng Iglesia. Ang theology ay hindi personal invention.
Ito ay pagtanggap, paglilinaw at pagtatanggol sa faith na ipinasa sa sambayanan. Kaya kapag narinig mong one essence with the Father, huwag mo itong isipin bilang pilosopiyang idinagdag para gawing komplikado ang gospel. Isipin mo itong eksaktong pariralang nagsasabing ang anak ay hindi creature, hindi siya lesser God. Ang Diyos na ating nakikilala kay Jesus Christ ay tunay na Diyos. Minsan isang salita ang nagiging pader sa pagitan ng confession at distortion. Kapag pinag-uusapan ang creed, may natural na objection. Kung nasa Biblia na ang katotohanan, bakit kailangan pa ng formal statement? Pero may nakatagong assumption dito na sapat nang magkaroon ng text para automatikong maging pareho ang interpretation ng lahat. Hindi ganun ang nangyari sa history. Ang mga kontrobersya sa early church ay hindi laging labanan ng Bible believers laban sa mga taong ayaw sa Bible. Parehong panig ang gumagamit ng scripture. Ang problema ay kung paano ito binabasa, paano pinagdurugtong ang mga passages, at anong kahulugan ang ibinibigay sa mga salitang tulad ng Son na begotten ng God at Lord. Dito na iba ang orthodox instinct sa modernong ideya na parang may Bible muna, tapos saka lang dumating ang tradition bilang dagdag. Sa orthodoxy, ang scripture ay nabubuhay sa loob ng holy tradition ng iglesia, sa preaching, worship, baptism, Eucharist, teaching ng fathers at conciliar life. Hindi ibig sabihin na pantay-pantay ang lahat ng lumang custom. Ang ibig sabihin, ang Bible ay hindi ibinigay sa isolated individual interpreter. Kaya ang creed ay parang mapa ng wastong pagbasa. Hindi nito kino-contain ang mystery ng Diyos at hindi nito pinapalitan ang buong scripture. Pero itinuturo nito ang boundaries. Kapag sinabi nating si Jesus Christ ay true God from true God, hindi natin pwedeng sabay sabihing nilalang lamang siya. Kapag sinabi nating siya ay nagkatawang tao at naging tunay na tao, hindi natin pwedeng gawing illusion lang ang humanity niya. Ang creed ay hindi orihinal na ginawa para maging answer key sa theology exam. Ito ay confession ng sambayanan. Sa Orthodox Divine Liturgy, ang creed ay ipinapahayag bago ang Eucharistic prayer. Ang theology, kung gayon, ay hindi lamang bagay na iniisip, ito ay bagay na ipinapahayag at isinasabuhay sa worship. Dito nagiging mahalaga ang formal language. Hindi dahil kayang ikulong ng human words ang Diyos. Sa katunayan, malakas sa Orthodox theology ang pagkilala na ang Diyos ay higit sa lahat ng konsepto natin. Pero dahil limitado ang salita, mas kailangan nating maging maingat sa paggamit nito. May paradox dito. Habang kinikilala nating hindi kayang ubusin ng language ang mystery ng Diyos, kailangan pa rin nating sabihin kung ano ang hindi pwedeng ituro tungkol sa Kanya. Kaya ang creed ay hindi kulungan ng mystery. Mas parang guardrail ito. Hindi nito sinasabi na alam na natin ang lahat, pero pinipigilan tayong lumihis sa bangin. Kapag narinig ang salitang canon, madalas naiisip ang canon of scripture, ang listahan ng mga aklat sa Biblia. Pero sa usapin ng church councils, ang canons ay maaari ring tumukoy sa mga tuntunin para sa kaayusan, disiplina, worship, clergy, sacraments, at buhay ng Christian community. Ang creed ay confession ng faith. Sino ang Diyos? Sino si Kristo? Sino ang Holy Spirit? Ano ang iglesia? Ano ang inaasahan natin sa resurrection at buhay na darating? Ang canons naman ay tumutulong sagutin ang tanong, kung ito ang ating pananampalataya, paano dapat mabuhay at umayos ang church bilang tunay na komunidad? Sa Nicaea, hindi lang doctrinal statement tungkol sa anak ang ginawa. Naglabas din ang Council ng Canons tungkol sa church order at discipline. Ipinapakita nitong hindi hiwalay ang tamang belief sa tamang communal life. Pero kailangan ng presisyon. Hindi ibig sabihin na bawat canon ay kapareho ng dogma sa paraan ng pagiging unchangeable. Ang confession tungkol sa pagiging tunay na Diyos ng anak ay ibang uri ng statement kaysa sa disciplinary rule na tumutugon sa isang historical situation. Sa Orthodox canonical tradition, ang canons ay binabasa sa loob ng buhay ng iglesia at may pastoral purpose, hindi bilang mechanical legal code na walang pakialam sa tao. Makikita ito sa Canon 102 ng Council in Trullo. Ang pastoral care ay inihahambing sa physician na naghahanap ng tamang medicine ayon sa sakit at kalagayan ng taong nagsisisi. Ibig sabihin, ang goal ng canon ay hindi simpleng punishment. Ang layunin ay healing,
restoration at communion. Dito pumapasok ang akribeya at ekonomiya sa Orthodox pastoral practice. May strict o normative application, ngunit may pagkakataong isinasaalang-alang ang kalagayan upang dalhin ang tao sa repentance at healing. Hindi ito simpleng bahala na. Ang rule ay nasa serbisyo ng salvation, hindi ang salvation ang nasa serbisyo ng rule. Kaya bakit kailangang isulat ang canons? Dahil ang community na walang malinaw na boundaries ay madaling maging dependent sa personality, power, o arbitrary decision ng leader. Ang written norm ay nagbibigay ng memory at accountability. Creed protects what the church confesses. Canons help protect how the church lives. Kapag pinaghiwalay ang dalawa, pwedeng maging ideology ang belief o legalism ang discipline. Pero kapag magkaugnay, doctrine becomes life and church order becomes pastoral theology. Sa modernong panahon, madaling sabihin, ayoko ng labels basta Christian ako. Minsan ginagamit ang theology sa maling paraan, pero hindi dahil nagagamit ng mali ang doctrinal language ay wala na itong silbi. Pero hindi natin matatakasan ang tanong. Kapag sinabi mong Christian, ano ang ibig sabihin mo? Kung walang malinaw na confession, ang faith ay madaling maging personal projection. Si Jesus ay nagiging kung sino ang gusto nating maging siya. Ang Trinity ay pwedeng gawing metaphor lamang. Ang resurrection ay pwedeng gawing simbolo lang ng pag-asa. Habang ginagamit pa rin natin ang parehong Christian words, unti-unting nagbabago ang kanilang laman. Dito mahalaga ang creed. Hindi nito hinihinging maunawaan natin ang Diyos ng lubos. Sa Orthodox theology, ang Diyos ay mystery na hindi kayang sakupin ng human concepts. Pero may malaking pagkakaiba sa hindi ko kayang maunawaan ng lubos ang Diyos at kahit ano na lang ang pwedeng sabihin tungkol sa Diyos. Mystery is not vagueness. Ang formal language ay paraan ng church para sabihin, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag ng buo, pero may mga bagay na malinaw nating natanggap at hindi maaaring baligtarin. Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay tunay na Diyos, hindi creature. Ang Holy Spirit ay Lord and Giver of life. Si Kristo ay tunay na nagkatawang tao na matay at muling nabuhay. Hindi rin theology quiz ang Christian life, ngunit mahalaga kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Kaya sa Orthodox tradition, ang creed ay hindi dokumentong nakatago sa history book. Inuulit ito sa prayer at worship dahil ang doctrine ay dapat maging doxology. Ang tamang pagkilala sa Diyos ay humahantong sa tamang pagsamba. At dito makikita kung bakit kailangan ang creed at canons. Ang creed ay memory ng faith. Ang canons ay memory ng communal wisdom at discipline. Pareho nilang sinasabing hindi kailangang imbentuhin muli ng bawat generation ang Christianity. May development ng language at pastoral adaptation. Pero ang pagbabago ng expression ay hindi lisensya para palitan ang identity ng Diyos na ipinapahayag ng church. Kaya ang formal language ay hindi kaaway ng living faith. Kapag tama ang gamit, pinananatili nitong malinaw ang confession habang lumilipas ang panahon. Dahil kung walang malinaw na we believe, bawat isa ay magkakaroon ng sariling I believe at hindi na natin alam kung iisa pa ba ang faith na tinutukoy natin. Ang kasaysayan ng Iglesia ay hindi lamang kwento ng mga lumang council at mahihirap na salita. Ito ay kwento ng mga Kristiyanong nagsikap ipasa ng malinaw ang pananampalatayang kanilang tinanggap. Dahil minsan, para mapangalagaan ang isang simpleng katotohanan, kailangan itong sabihin ng eksakto. Ako si Historia PH at dito, binabalikan natin ang kasaysayan hindi lang para malaman kung ano ang nangyari, kundi para maunawaan kung bakit mahalaga pa rin ito sa pananampalataya ngayon.